Hey guys, Poy Paule, welcome back to the channel. So, nandito tayo ngayon sa Alpha Males Fitness Gym. Kasama natin yung Puso Fam. Mag-workout lang tayo, magbabonding kasama sila. At pag-uusapan lang din kung ano yung mga plano ng mga ibang athletes na magko-compete pa na nasa grupo. So, syempre, ang goal naman kasi namin sa grupo namin is, syempre, yung support to one another. So, kaya nandun yung Puso Fam kasi nga gusto namin supportahan yung bawat isa when it comes to bodybuilding. Siyempre, hindi lang sa bodybuilding, at the same time, sa mga personal na buhay. So, tara. Sa Pampanga ngayon, wala nang ulan. Maaraw na actually, pero malakas pa rin yung hangin. Dito sina Kuya Ricky from IFBB Grand Prix. Total, nandito na sila sa Pampanga. Mag-workout na rin kami. Bonding na rin. Pag-uusapan na rin namin kung ano yung mga pwedeng gawin for our year-ender. Kasi every year kasi may mga gathering kaming ginagawa. Pagod ako. Dito na tayo, kasama natin yung mga Puso Fam. Si Kuya Raf, si Aiden, si Kuya Ricky. Ayan, nag-workout na siya. Mamaya, interviewin lang din natin siya sa mga hindi pa nakakaalam sa kanya sa industry, sa mga bago sa industry. Napakatagal na talaga na photographer ni Kuya Ricky sa mga competitions. So, yan. Workout lang tayo ng full body workout. Last workout natin to for the week. Di kasi tayo nakapag-workout kahapon. Samahan na lang din natin at i-push natin si Shara kasi approaching to peak week na siya. Next week na competition nila. And then sana supportahan din natin sila. Gaganapin pala to sa Circuit Makati. Gustong manood dyan, punta lang kayo doon. Mag-start yung show ng 9 AM. So kita-kits tayo doon. First exercise natin is dumbbell overhead press. Hands wrapped, knuckles taped black. Pick my gloves up off the mat. Fighting's all I ever had. Wasn't. Isa sa mga magandang investment, bumili kayo ng mga palm grip or lifting straps. Lalo na pag may mga pull exercises kang ginagawa. Kasi let's say wala akong gamit ngayon na grip na ganito, may mga pull exercises ako, mas madaming effort na binibigay mo pag mabibigat na yung buhat mo sa pag-grip ng bar. Malaking chance na mas mapagod agad yung forearm mo pag nagpo-pull ka, okay? Pero dahil mayroon akong gamit na ganito ngayon, mas magiging mababa yung effort na ibibigay ko sa pag-grip. Kasi tinutulungan ako nitong palm grip, okay? Makaka-order kayo nito sa Athletes Club. Search nyo lang sa Instagram or Shopee. Meron sila mga ina-offer na ganito. Malaking tulong to, lalo na sa mga nag-workout ng full movement or yung mga back exercises. Malaking bagay. Very deep within a cemetery. I will fight, never weary. I wanna be legendary. Third exercise, leg extension. So kung makikita nyo, baka akala nyo nagsa-cellphone na ako. Naglalag lang ako ng mga lifts ko para at least, di ba, basis ko from last week, maangatan ko ngayon. Although, iba yung mga equipments kung saan ako nag-workout ngayon. Di ba, still, meron akong basis na i-progress ko pa rin yung mga lifts ko from last week. Papansin nyo, yun nga, mga exercises ko ngayon sa, especially on quads, mas mataas yung frequency ngayon. I'm hitting quads 3, kung di ako nagkakamali, 3 or 4 times per week. Yun. Kailangan ko kasi mag-level up, especially on my lower body. Kasi hindi na physique lalaroan natin next time. Baka akala nyo naman dahil mataas yung frequency ng lower body exercise or yung quads exercises ko, kung gaano kataas yung volume ko sa lower body ko talaga is ganun din sa iba. So hindi. Kumbaga naki-spread lang na maayos yung mga quad exercises ko and then yung mga hamstring and glute exercises ko para mas maging productive ako during the training. So hindi siya yung isahang bagsak lang. Yun. Kung di rin naman ganun matatapos yung set mo, thank you na lang sa lahat. Fourth exercise, seated dumbbell side raises. Isa lang yung quad exercise na ginawa kong yun, pero yung effort na binigay ko is close to failure talaga. Talagang I know na nabigay ko yung best effort ko. Hindi yun yung basta mabuhat ko lang yung set ko or matapos ko lang yung set ko, pero solid. Fourth exercise, side raises. Coming at
out of the gate, I'll be last place, that's alright. I don't work at a fast pace, I'm a steady horse creeping up straight past it. And once I pass you, no one's getting past me. I've seen people hit walls and they stop there. I don't get that mind, man, it sounds scared. Good things take time, better prepare. Photographer ng bodybuilding. Kung matagal ka na sa bodybuilding, I'm sure kilala mo si Kuya Ricky. So, kailan ka, Kuya Ricky, nag-start ng pagpipicture sa mga athletes? Around 2011. Oh, 2011. Ako, wala pa ako ng 2011. Pero isipin mo, 2011, di ba? So, ang ginagawa ni Kuya Ricky sa mga athletes, kahit napakalayo niya pa, from Manila pa siya, like ngayon, dito siya sa Pampanga, taga Pampanga kami, dumadayo siya dito para lang makabonding niya kayo, mag-shoot na rin, di ba? So, ganun niya kamahal yung sport ng bodybuilding. Saan ba yung pinakamalayo na nagawa mong i-shoot? Dayuin. Dayuin. Siguro, yung Tagum City sa Davao. Ano yun? Okay. Medyo kalagitnaan ng Mindanao, di ba? So, kina Jeff? Si Jeff Banal. Martin Banal. Oh. So, si Jeff, shoutout kay Jeff Martin Banal, NBA pro yan ng men's physique. Isipin nyo guys from Manila, dumadayo pa siya ng Davao para lang ma-meet yung mga athletes. Kasi napakalaking bagay, sabi ko nga kanina, na as a bodybuilding athlete, di naman lahat merong camera. At least, sa mga photos na galing kay Kuya Ricky, ma-appreciate mo yung mga bagay na pinaghihirapan mo, yung pagpapaganda ng kondisyon, di ba? Kasi, minsan, syempre, compare mo sa cellphone, iba yung quality di ba? Pero pag na-compare mo sa camera, talagang ma-appreciate mo lalo na mas maganda pala talaga. Maganda na pala yung kondisyon na nagawa ko. So yun, saludo ako sa'yo Kuya Ricky kasi walang bayad hindi nagpapabayad si Kuya Ricky. Sadyang mahal niya lang yung sport na to. Kaya napakagaling. Another thing, anong nakapagpa-inspire sa'yo para gawin yung mga bagay na ginagawa mo ngayon para sa bodybuilding community? Unang-una actually nag-start ako mag-gym. Tapos naumpisahan yung nakakapanood ako ng mga bodybuilding competition. Tapos nung nauso na yung digital technology sa mga camera, medyo na-discover ko na hilig ko pala magkuha ng mga pictures. Tapos isang bagay din, hindi rin common yung subject matter na bodybuilding. Kasi unang-una, guys, kasi kung yung photographer hindi siya knowledgeable about sa subject niya or kumbaga sa pagpapaganda ng katawan, mahirap, di ba? Mahirap kunin yung angle na maganda siya, di ba? Kaya malaking bagay kasi may idea ka. Natutunan ko rin naman yan dahil sa yung through time na nakakasama ko yung mga athletes. Naririnig ko yung kung paano sila mag-train, kung paano yung mga posing sa stage. So nung umpisa hindi ko naintindihan yun So nung habang tumatagal, nakakasama ko, napapanood ko. Oo. So yung pag-train nila na iintindihan ko, then pag nasa stage na sila, alam mo na. so yung timing ng mga pose, kung kailan ako pipitik, na tutunan ko rin yun through time. So trial and error, tapos hanggang sa nung tumagal-tagal, medyo ko na siya. Nakamada ko na siya. Guys, 2011 ngayon? 11 years na, 2022 na ngayon. Ang galing. Tagal ko na rin in the community. Yung mga athletes nakikita ko from the start hanggang sa nagiging champion sila. Tapos hanggang nagpapatuloy, yung iba tumutuloy sa pagiging pro na bodybuilder. So yun din yung isa sa mga nakakatuwa na bagay sa sa ginagawa ko. So I see people na may journey nila talaga. So gaya mo, nagkakilala tayo 2018. Nagpa-followan naman kami sa Instagram, pero nung isang competition, kinuhanan ko siya sa backstage. Tinanong ko yung pangalan niya. Then I realized na matagal na pala. magka-follow na pala tayo noon. Tapos hanggang sa tagal ng panahon, dinalaw ko siya sa Pampanga nung isang beses. Tapos hanggang sa yung mga sumunod na mga taon, parati na kami magkasama hanggang sa naging barkada na kami. Ayan. So yun guys, kung mapapansin, yun yung sinasabi namin na Puso Fam. So doon na-build yung Puso Fam talaga. Every year, may year-ender kami ginagawa. Nagse-celebrate lang kami. Kasi every year, at least meron isa sa amin na nagko-compete. Susuportahan talaga namin yung taong yan. Talagang full support. Grupo naman is nandito para magsuportahan naman talaga. Yun, hanggang sa isipin mo, nagkaka-followan lang kami hanggang sa dumating sa point na talagang family na talaga yung naging turingan namin na Kuya Ricky na. Talagang isang tawag lang, nandyan agad. Ganun. Imagine nung last competition ko sa WNBF sa Tarlac, yun, dumayo pa sila doon para lang sumuport. Napakalaking bagay yun para sa akin. Yun, kaya sobrang appreciate ko itong taong to. Thank you, Kuya Ricky.
So doon na natapos yung araw natin at yung training natin with the Puso Fam. So may dalawang athlete pa sa grupo na magko-compete for this year, Shara and si Rodney na magko-compete naman sa Thailand. So sa mga hindi nakapanood ng IFBB Grand Prix Pro Show, join nyo tong next clip, makikita nyo yung mga nag-compete at saka yung mga nanalo na pro from last week's event. Dito na rin matatapos tong vlog na to. Enjoy nyo yung clip. So don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next one. Peace! Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble.